Ayaw na namin sa administrasyon na to at ayaw namin pakikialaman ang mga Duterte kasi sila ang nagbigay ng dignidad, sila ang inspirasyon namin. Kaya isulit nyo si Tatay kung ayaw nyo magkagulo dahil talagang ginulo na, inapin nyo na si Tatay Digong, inapin nyo na rin lahat ng Pilipino. Hindi pwede tayo mananahimik. Kung saan to hahantong, so be it. Pero hindi dapat mananahimik ang mga Pilipino na yung pinaka most precious na tao, the most important living Filipino, kidnapin lang ng walang hiyang itutukan sa titinga, isog ka kay ang pamilya si Ma'am Hanilet ug ang abogado na tulo, pila sila kabuok. Mao to, karon. Brad, nagahamas pag-ihawan, why po di magyud? Giputang ina ni Kitty, si Tori. Mo magdatak-an. Ito ba? Tori piso mo tigitlog. Ako nga taga Cebu ko hibaw ko nga ibok Pilipinas ni. Dili lang ni Mindanao pero ayaw hadlok ang Mindanao. Kuri taga Mindanao man gyud ka. Ayaw hadlok ang Mindanao ka ng mga aristo-aristo kay anad me. For the last 500 years ang Mindanao gidaog-daog himong battlefield para lang ang Imperial Manila maoy mahimong dato. Di namin musugot ana. Isara ka presidente nga gikan sa Mindanao ang inyo pang gipanamastamasan. Diuna pang Manila, diuna pa mog serbisyo, labi na mo ang PNP o mga AFP. Sus, sakit sa dughan ang inyong gihimo kang Tatay Digong. Kung unsay sakit, mas sakit sa amo nga naman. Kung dili ta makaprotekta sa atong presidente nga nagmahal nato, wa tay pulos ang mga Pilipino. Mao na ko sulti. Salamat ako amigo si Ibihugal Batang Cebu. Sir, unsay mga Trillanes ug kanima? Karon no kay sorry. Lakig sandurot yun mi, no? Ni Arimi, nilupad ni Kikang aron pagpakita sa pamilya Duterte o mga Dabawenyos nga kaming mga Subuanon isip kadugo no, ni Tatay Digong. Kaya doon naman siya isip dugo nga Cebuano. Among gipakita yun nga usami sa mga Dabawenyos, sa mga Pilipino, sa Bisaya, nga gisakitan o andam nga mutabang o magpakita sa suporta. Kay bao mo, niadtong Pebrero 22, ibuhat na mo ang katong dako kayo nga indignation rally sa Cebu, sa Mandawi City. Wa mi magtuo nga tanduon mi sa among imbitasyon ni PRRD. Sud lang sa upat ka adlaw namo nga preparasyon. Dito nakita niya nga ordinaryong mga tao ang naa dito, walay mga politiko nga nagsugo namo, nag-back up namo, nagkautang-utang pa mi sa among mga supplier kay dili to yanong pag hold atong inato kadako nga rally. Pero gipakita gyud Kundi ang kidnapin ang taong inspirasyon ng mga Pilipino. Wala nang pinakamasakit lalo sa mga Mindanaon, mga Bisaya, nga hilabtan, pakikialaman yung the best president, most loved president, the president who took the dignity of the Filipino and make the Filipino people proud sa buong mundo. Bakit nila pinakikialaman si Tatay Digong na tayo mga Pilipino, kung anong ginawa niya, yun ang ginusto natin, sinuportahan natin yun. Bakit nila ginawa yun? Dahil si Tatay Digong ang nagmulat sa mga Pilipino that for the last 500 years, hindi tayo naging independent. Hindi tayo naging malaya. We were not free. Galit ang mga foreigner kay Tatay Digong dahil ayaw niyang magpadikta. Yun ang pinaka-message ng mga walang hiyang banyaga na merong taga Mindanao na ayaw magpadikta in the last 6 years na pahiya sila. Kaya it's a revenge of the oppressor of the Filipino people in the last 500 years. Kaya sa nakikita ko, lahat ng revolusyon na nagdaan,
lahat yun orchestrated. Dahil hindi natin nakamit ang totoong independence. At si Tatay Digong, our modern hero na nagsalita laban sa mga Amerikano, laban sa mga Western na mga influencer, laban sa mga pinakamamayaman na nagkontrol sa pinakamalaking negosyo dito, binuking yun ni Tatay Digong. Kaya ganon kagalit sila, yung mga puti, ganon sila kagalit dahil sa tingin nila, slave pa rin tayo. Yun ang pinakaminsahe nila, kaya kinuha nila sa Tatay Digong. So, we are now 120 million or near 120 million. The world is watching. It's time for Filipino to stand up and prove that we are worth our freedom. Lahat ng freedom, hindi binibigay. We have to earn it. Sinabi na yan ni Tatay Digong. If we have to pay it with our life, our blood, so be it. Nauna na siyang nagsakripisyo. Ano pang hinintay natin? Titingin lang tayo. Let's follow him. If we are to die, let's do it, because this fight is not for us. It's for our sons and grandsons, granddaughters and granddaughters. Ito ang pinakaminsahe ni Tatay Digong. Kaya dapat tayo magkaisa. Huwag na nating bitawan ito. Nakita na natin in the last 4 days, buong Pilipinas na nag-alsa. Dapat makita din ito ng men in uniform natin, PNP at saka AAP. Sirs, madam, saan ba yung loyalty ninyo? Papakita namin sa iyo na yung pinaka-masters nyo, kaming mga Pilipino, kaming mga voters, ayaw na namin sa administrasyon na to. At ayaw namin pakikialaman ang mga Duterte kasi sila ang nagbigay ng dignidad, sila ang inspirasyon namin. Kaya isulit nyo si Tatay kung ayaw nyo magkagulo dahil talagang ginulo na, inapin nyo na si Tatay Digong, inapin nyo na rin lahat ng Pilipino. Hindi pwede tayo mananahimik. Kung saan to hahantong, so be it. Pero hindi dapat mananahimik ang mga Pilipino na yung pinaka most precious na tao, the most important living Pilipino, kidnapin lang ng walang hiyang putang inang turi na yan. Yan ang message ko. Ito, no, just maybe this is a message to comfort the millions of Filipinos na talagang nasaktan at nauulila, no, sa pag-aresto kay PRRD. But remember, this old man has never been beaten in all his political games. For the almost 40 years, hindi pa natatalo si Pangulong Duterte. Binangga niya ang mga oligarko, binangga niya ang mga sindikato, binangga niya ang mga kurakot na opisyal when he was president. Nagtagumpay pa rin siya. Pero ang 6 years is very short. Kaya nung na-elect si Bangag, no, nanimaus sila. This is what they are doing now. But remember, this is just one battle for PRRD in his 40 years. And the good thing is, he is taking the battle to the world stage. Global na ngayon si PRRD, just like he was in 2016. Siya na ngayon ang tinitingala ng mga bansa sa Africa, sa ASEAN, sa Asia, sa Asia, even sa China. No? Ang isang pangulong ordinaryong tao lang na Pilipino, ay tumindig, no, laban sa establishment. He was against the establishment in the Philippines. Nung presidente siya, he is now against the establishment, the global elitist establishment. Kaya yun ang titingnan yung mensahe. Yun ang bigger picture na nais nating ipaabot sa mga Pilipino, na yung ginagawa ngayon ni PRRD is not just for the Filipinos. It is for all the oppressed people of the world. He is now the symbol. He is now the epitome of that struggle of the oppressed. So, kaya kayong lahat dito, kapit lang tayo at sabi nga ni John, no, let's keep this ball rolling until such time na maiuwi natin si PRRD. Yan lang po. Sir.